Hello guys, welcome sa ating munting channel. Halika tayo magtanim ng pinya gamit tong sucker nya. Hope na may matutunan ka sa bidyong ito at sana tapusin mo ang bidyong ito hanggang sa dulo. So guys, welcome sa ating munting channel. Halika tayo magtanim ng pinya. So guys, sa pagtatanim ng pinya is meron tayong tatlong klaseng method ng pagtatanim. Which is, yung isa is yung sa sucker, yung fruit sucker nya. Bali, tatabasin natin yung fruit sucker at kukunin natin tong mga dahon na to. Yung pangalawa guys is yung nandun sa main sucker o yung sa puno. Bali, merong tumutubong susulpot na sucker doon o tinatawag na parang bulb, parang onion bulb na tumutubo doon sa may puno at kukunin natin yung itinatanim. Ang pangatlo guys is yung pangatlong method guys is yung sa buto. Hindi ko alam guys kung may buto tong pinya natin or wala, kasi napalad ko sa YouTube is meron silang kinukuha ang buto dito sa pinya. Bali, titignan na lang natin at ibablog natin kung legit na meron ng buto itong pinya dito. So guys, simulan na natin. So guys, ang method na gagawin ko dito is yung yung sa fruit sucker, yung kukunin natin yung pinaka ulo nitong pinya na to. Ito yung tatanim. So guys, dahil sa bumili ako ng pinya, nakita ko ng pinya, meron siyang apat na sucker dito sa kanyang ulo. Bali, ito yung apat na to is itatanim natin mamaya. Pero guys, bago po natin to itanim is babalatan ko muna siya para makuha natin tong pinakaulo niya. So guys, balatan ko muna. Yan na guys, bali ito na guys yung ating sucker na nakuha sa puno ng sa prutas na pineapple o pinya. Bali, apat to guys. Hindi ko alam kung anong variety nung pinagkuha natin ng pinya na yun. Bali kasi guys, may iba't ibang variety yung pinya. Kaya ito, kuha ko ng apat. Kadalasan guys, commonly na nakukuha kong sucker sa pinya, sa bunga ng pinya is isa lang. Ngayon is apat. Pero maganda na rin to guys, kasi marami tayong maitatanim sa isang pinya. Kali makakatipid din tayo. Guys, sa pagtatanim ko nito is gumagamit ako ng indirect method. Kali ito is ilalagay ko sa plastic yung lupa. Ilalagay ko yung pinya, tapos lalagyan ko ng lupa. Kasi guys, kung direct method nyo to, may tendency na mamatay siya. Bali, yun ang nursery lang, punin natin siya. Yan, ilagay natin ng lupa. Bali guys, yung lupa natin is pinagalo lupa sa ilalim ng sampalo, humus.
ito guys. Tapos tali natin guys, tali din natin guys, no? Yan guys, kanya ang kalalabasan niya. Yan. Para lang tayo maglalaro. Tapos tali guys, tali natin. Marikan niya siya guys. Natin. Bunga, kuha tayo ng 4 na sakol. Kaya meron na tayo 4 na pinya. Yan guys. So please, bali lalabas ko na muna to at papakita ko sa inyo yung naging successful rate na ating ginawa nung nakaraang buwan. Bali na-delete ko kasi yung video na ginawa ko nito, kaya inulit ko lang din ulit. At ito yung success rate nya. Bali ito isang sakol lang sa isang prutas na pinya yung nakuha ko. Tapos ngayon is nakakuha ko ng 4 sa isang puno. Ko alam kung anong variety ito, pero kung sa mga pinya expert diyan,
paki-comment na lang po yung variety nitong ating pinya na to, kung bakit may apat siyang sakal sa isa bunga ng pinya. So guys, lipat muna natin siya. Wala, ito na guys yung successful rate ng ating pinya na nakaraang vlog natin. Bali yung bago is nandito sa ating bakuran at pinapaugat pa natin. So guys, kung nakikita nyo, puro ugat na siya. Bali hindi ko pa siya na-transfer sa aking lupa, sa aking pakuran. Kaya susunod na lang natin siya transfer pagka may time tayo. Bali wala kasi akong time nitong mga nakarang araw, kaya yan nangyari. Legit po yung nangyari. Bali success po yung ginawa natin. Ito po yung ugat nya. Yan guys, at tubong-tubo na siya. Yan. So guys, hanggang dito na lang po ako. I-update ko na lang po kayo sa ating second videos ng pagtatanim ng pinya. Hope na may natutunan kayo sa video ito, at paki-subscribe na lang po yung ating YouTube channel, at huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aking Facebook page, dahil dun po ako nag-upload ng mga videos and photos na hindi natin ni-upload sa YouTube. So guys, hanggang dito na lang po muna, at happy planting po.